mata ng medisina. And this is Rad Talks. Raw and exposed. Walang filter, just rad realness. Hello! Good morning, mga kamata ng medisina. Welcome to Rad Talks, bridging knowledge, skills, and future opportunities. This is your go-to podcast where we explore the exciting world of radiologic technology. We are your hosts. I am Ranyesa. I am Faith. And we are thrilled to have you join us for the first episode of Rad Talks. Whether you're a student, a professional, or just simply curious about the fascinating profession, we've got a lot in store for you. So throughout this series or episodes, we'll be talking to experts, exploring real-world experiences, and diving into the future of radiologic technology. So our lineup of speakers will share insights that will help you better understand the future or role of radiologic technology in healthcare. So without further ado, let's kick things off. So yun na nga, Faye. Kamusta ka naman? Ang fresh mo naman ngayong umaga. Ayun naman, partner Rani, ang fresh-fresh din natin kahit stress. Yes, galing exams kasi. Pero alam mo ba na this is the very first episode ng Rad Talks pagtapos ng kanyang hiatus. Hiatus, Yes. spell. Basta nagbabalik. Nagbabalik ang Rad Talk. So, para sa ating first episode, dapat bongga yung topic, no? Tsaka feeling ko dapat expert yung speaker natin dito sa topic na to. Siyempre naman. So, bago tayo tumako dyan sa speaker natin, ano ba muna yung pag-uusapan natin sa first episode na to? So nabalitaan ko, partner, ang ating first topic for our first episode ay the vital role of radiologic technology in healthcare. Ay, ang bongga naman talaga, partner, no? Parang bagay na bagay sa ating speaker yan, actually. Kasi pag first episode, dapat magpapakilala ka muna, di ba? Para naman nila magigets yung mga next episode kung hindi nila kilala ang mga radtech. Tama, tsaka maganda na ang first topic natin is diverse kasi healthcare. Tama. So, huwag na natatagalin pa, no? Gusto ko naman kilala yung speaker natin. Balita ko yung speaker natin, kilala daw natin yan. Feeling ko nga naging professor ko to not just once, twice, but thrice. Ay, umulit pa talaga. So, ganyan na tayo kamahal. So without further ado, let us all welcome Miss Jeremy Relingado. Hello, ma'am! Hi, ma'am! Good morning po. Kamusta naman po, ma'am? Okay naman. Kayo, kamusta naman kayo? Okay no, medyo kinakabahan. Kasi professor yung kaharap daw. Ay, medyo Okay lang kabado. yan. Nakasurvive Normal ang sa kabahan. midterms, ma'am. Yes. So, ma'am, pwede po bang ipakilala niyo muna ang inyong sarili sa ating viewer? Okay, good morning everyone. So I'm Miss Jeremy Relingado, a junior radiologic technologist at Makati Medical Center for almost 4 years. Grabe no, 4 years na. And I'm also a part-time lecturer here in University of Makati. So sila yung mga students ko before, mga Yes. nagagandang estudyante ko. So di ko naman sila binagsak, kaya nandyan sila ngayon. Tama. Nakapag third year na. Nakapag third year pa, no? So, Radtech pala si ma'am sa Makati Med. Alam mo saan yung Makati Med? Feeling ko sa Makati. Ay, parang di halata sa pangalan eh, no? So, ma'am, pwede po ba naming malaman? So, anong modality po ba ang hawak niya sa Makati Med? Ngayon, ang hawak ko is sa X-ray. Wow! So, Yun yung pinakaalam ng lahat. yes. Tsaka, tagal niyo mo nung nagtatrabaho na. No? 4 4 years na years. siyang RRT. 4 years na siyang X-ray tech. So, sa tagal ni ma'am, no, na naging rad tech, I think very bihasa na naman siya and very expert na siya sa magiging topic natin ngayon. So, ma'am, ang topic po natin ngayon ay Vital role po ng radiologic technology in healthcare. So, I think pasok na pasok, relevant si ma'am. yes. Feeling ko marami siyang may share sa atin based sa mga experience niya sa Radtech, di ba, ma'am? Health ethics, patient care. Yes, medyo madami-daming makakwento si ma'am sa atin. So, ma'am, can you give us an overview po ng contributions ng radiologic technologies when it comes to diagnosis and treatment for the patient?
First, we need to define what is RadTech. No? Siyempre sa mga viewers natin, hindi naman lahat sila is RadTech. So RadTech or radiologic technologies, so they are the healthcare professional dealing with radiation. So kami po yung gumagamit ng X-ray, MRI, and CT scan. And then, kung ano yung mga primary roles niya, or tayo as a RadTech, no, number 1, we have patient care. And number 2, we need to deal with equipments, operational equipment. So sa number 1, patient care, ito yung isa sa mga, kumbaga, bread and butter natin in the field. Kasi hindi pwedeng mawala to gawa ng mga patient, no, about patient interaction. So kailangan maibigay natin sa kanila kung ano ba dapat yung care na kailangan nila. So number 2, we have equipment or operational. So actually, yung mga equipment natin, no, since the technology is in advancement din talaga, we need to adapt. So kailangan, we are very well knowledgeable about it. And syempre, yung mga equipment kasi natin, it's very sophisticated. So, kailangan yung mga RadTech is well knowledgeable and refined talaga kung ano ba yung ginagamit nila. So, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. No, medyo technical yung sagot yun. Technical factors. So, ayun, nalaman na natin, ano ba yung mga ginagawa ng RadTech? Actually, tama po yung sinabi niyo, ma'am, no, na mahalaga yung patient care sa field natin. Kasi, maraming sabi-sabi na Pindot-pindot lang. yes, tsaka yun, parang hindi daw safe ang radiation. So maraming natatakot. So it's important na mapa-feel natin sa patient yung care para comfortable sila throughout the procedures. And also, di ba yung mga machines na napakahirap aralin as of now, yung mga subject May natin. kinakalibrate pa tayo, di ba? Yes. Ma'am, para sa'yo po ba, ano po yung pinakamahirap na machine na i-handle? For me kasi, since hindi pa ako naro-rotate sa CT scan, MRI, so yun kasi yung mga specialized equipment talaga na kailangan, alam mo siya. So sa X-ray naman, siguro I can share is using fluoroscopy. So in fluoroscopy kasi, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Kasi continuous kasi ang fluoroscopy. So continuous radiation siya. And then dapat alam mo kung paano makipag-communicate also to the doctors. Kasi once na nagbigay sila ng instruction, dapat alam mo siya. Hindi yung parang nakatulala ka dun sa console, tapos tuloy-tuloy yung pag-apak mo dun sa radiation. So kailangan attentive ka sa ginagawa mo. Ayun. Yes, napakahalaga talaga na may alam tayo sa mga machine. Kasi kapag may alam tayo sa mga machine, mas tama yung mapoproduce nating mga images. So, Parang dito papasok, partner, yung second na itatanong natin kay yes. ma'am. Ano ba yan? So, syempre ma'am, nabanggit natin yung healthcare, yung patient care, yung pag-deal natin sa mga equipments. And I think connected to dito, ma'am, which is, we would just like to ask you what is the importance po of accurate imaging. Ayan. Regarding with accurate imaging, so syempre as a RadTech, we're producing high quality images, no? Hindi lang pwede na, 'di ba? Kasi we're also considering the doctors. Kasi hindi naman pwedeng tayo lang yung nakakaalam or tayo lang yung nakakaintindi ng posisyon, di ba? So as a collaborative team, no, sa mga doctors, dapat okay at maganda talaga yung mapoproduce nating image. Kasi sa atin nakasalalay yung diagnosis ng mga patients. So kapag binasa yan ng mga doctors, dapat well-readable siya. So pinag-aaralan naman natin yan, yung mga artifacts, mga factoring and all. So dapat alam natin siya. Hindi yung okay na yan. Tama, no? Kaya nga, di ba, parang hirap na hirap tayo ngayon sa mga subject. Ano ba yung isang mga subject na very Uy, wag important para makapag-produce tayo ng quality image fee? Alam mo ba yung Screen. parang Yung POI natin. POI, yeah. Policy. Principles of imaging, radiographic positioning na napakahirap aralin. Talaga naman. Talaga. Tsaka kaya tayo natawag ding mata ng medisina kasi accurate dapat yung napoproduce nating Yes. image. Kasi yung mga diagnosis ng mga doctors natin, ma'am, is nakadepende sa kung ano yung ibibigay nating radiograph sa kanila. Tama, tama. So,
Siyempre, ma'am, may mga nabanggit ka na pong mga modalities kanina, di ba? Yung fluoroscopy, x-ray. Parang, ang alam ng karamihan kasi parang x-ray lang ata ang na-handle natin. So, can you give us other modalities na hinahandle ng mga rad tech sa hospital and clinics? And can you give them like a little bit information about those modalities and kung para saan ba ginagamit yung mga yon? Okay. In regards with the modalities, actually sobrang marami siya. So, we have MRI, CT scan. So, ayun yung mga normal na alam natin sa hospital. So, baka di kasi nila alam, kasama din po dun yung sa ultrasound, we have nuclear medicine, we have radiation oncology, we have rad therapy for the cancer patients. So, also we have, ano pa ba? PET CT. Ayan, mga PET CT. Kami rin po yung nag-handle ng equipment na yon. So, in regards with information about it, so, kadalasan kasi kapag sa ultrasound, akala siguro ng iba, pati mga nurses, no, hinahandle ng mga nurses. Pero, ayun po yung gusto namin linawin na only rad techs po talaga ang nag-handle po ng ultrasound. So, nagkakaroon po kasi ng parang, what do you call this? Parang miscommunication sa field namin na okay lang ata na mag-practice yung mga nurses ng ultrasound. Pero ayun nga, na-clarify that ultrasound also part of our field. And ano pa ba? Radiation oncology. Ayan, kadalasan, ayan yung mga sa cancer patients talaga. Yes. Radtera, ayan. So, napakarami pala ng mga modalities, Faye, no? Totoo, Rani. And nabanggit ni Ma'am yung ultrasound. Mayroon din kasing misconception ako dati about ultrasound. Yes. Akala ko, Ma'am, yung ultrasound before is pangbuntis lang. So, nung Sa mga first year ko siya nalaman na naging senior citizen yung unang pasyente ko sa Pasig. So, ayun. Kahit naman ako before, ganyan din yung concept ko na, okay, sa mga buntis lang yan. Yes. Kasi nga ultrasound, tapos syempre bawal sa radiation yung mga buntis. So, ayun lang. Pero malawak din pala siya. Yes. So, ma'am, anong naging intern ka po before, di ba? Ano po yung naging favorite mong modality nun? Modality ko nung time na yun, actually x-ray talaga. Kasi siguro, yun yung first hand namin eh. From UP Diliman, and then RMC, sa RMC kasi ako. And then dun din siguro ako nabatak. Kumbaga yung term nila batak talaga. Kasi in x-ray kasi, syempre depende, mga position, di ba? So, yun talaga yung bread and butter natin as a RadTech student pa nung time na yun, na dapat alam talaga natin kung ano yung mga tamang posisyon sa mga pasyente. Lalo kapag may mga trauma. And syempre, kapag medyo agitated yung mga patient, paano natin sila i-approach on that kind of scenario. So, siguro yun yung highlight ko nung intern ako sa x-ray talaga. Actually, sa CT scan naman kasi, okay naman siya, pero yun lang, kailangan mo lang talaga siyang aralin talaga ng mabuti. Kasi hindi lang din kasi posisyon yun, also you're dealing with contrast na sa ganung bagay. So, ayun. So, ayun. Kay ma'am pala x-ray ang favorite niya. Ayun kasi yung yun naman pinaka-basic. Yes. Ay, basic daw, ma'am. Hindi basic na alam nating mga rad Like, tests. yun yung Pero hindi una siya natin, basic. Yes, yun yung una nating inaaral as a radtech. Sa radtech actually. Kasi before tayo dumako sa ibang modalities, dapat alam na natin at gamay na natin paano mag-x-ray. Pero actually ako, ang favorite ko talaga nung nag-intern ako yung CT scan. Ay, Kasi actually, wala pa exit ako, tayong partner. CT scan nun, di ba, na subject. So parang na-fascinate. Kapanibago. Na-fascinate ako actually kung paano gumagawa ng mga procedures sa CT scan, ma'am. Bale, ayun, medyo, ang alam ko kasi mahirap mag-CT scan kasi maraming pipindutin, and daming monitor, hindi ka pwedeng, shoot mo na yan, hindi pwedeng ganun, may timing. So, mahirap siya, and na-challenge ako, that's why it's my favorite. And also yung images, ma'am, parang it's very... Unique siya, no? Yes. Slices na kasi siya, Ma'am. Tsaka may iba-ibang views. Meron tayong axial, merong coronal, and syempre, dapat kabisado mo talaga yung anatomy, ma'am, and saan sila nakapwesto. Kasi mahihirapan ka kung
saan ka ba dapat magsisimula mag-scan and hanggang saan lang yung i-scan mo, depende sa procedure. So technically, partner, na love at first sight ka sa CT? Yes, parang gusto ko Nalabab. aralin to, ganun. Pero syempre, ngayon may CT scan na tayo, parang mali yun. Parang maling yun ang favorite ko, ma'am. Parang ang hirap Nagbago pala yung kasi ihip ng hangin. Oo, may iba pa palang mga helical scanning, may mga generation. So ayun, may mga nabanggit si ma'am kanina na radiation oncology. So hindi lang pala talaga like panggamit ang x-ray, ang Radtech sa mga x-ray, ganyan. And then, hindi lang radiologist ang kasama ng mga Radtech, ma'am. Ano? yeah. So, ano po yung impact or ano kaya yung role ng radiology sa iba pang department like yung sa Oncology, cardiology, orthopedic. oncology. Yes, lalo na yung orthopedic, ma'am. Parang very related tayo dun sa field na yun. Read tayo ba, mga Radtech connection? Actually, number one is, what do you call this? Assisting with orthopedic surgeons. So, tayo talaga yung kasangga nila, kumbaga, kapag sa mga surgery. Kasi number one, kasama talaga tayo sa OR, sa operating room. So, tayo yung maneuver ng machine, which is the II na tinatawag, or intensifying screen, or yung what do you call this? Zeus Fusion na machine na ginagamit namin. So, kapag ganun, sinasabihan tayo ng mga doctors na gantong posisyon ng machine yung gagawin natin. And then, sila lang magsasabi kung fluoro on or fluoro off. So, nakasalalay sa atin kung nasa tamang point of interest ba tayo na tinututukan or nasa mali. Kasi konting mali lang doon, mabobordyakan talaga tayo ng mga doktor. So, dapat alam natin, tama yung sinabi ni Madam Host, na alam dapat natin kung ano yung anatomy of interest na kinukuhaan natin. Kasi, once na tinanong ng doktor yan and hindi mo alam yung gagawin mo, yari na. Kung ano-anong salita na ang marireceive natin. So, in terms with that, we need to be more knowledgeable about it, and hindi lang pwede na Dok, okay na to. Ito na yon. So, di ba sa Radtech, we're giving optimal or high quality images for the doctors. Ayun. So, ma'am, since nasabi niyo po, nagpo-fluoro din kayo sa Makati Med, can you give us an example or an interesting case na na-handle niyo or nahirapan talaga kayo during Na-experience the niyo, ma'am. procedure? Yung experience ko before, actually mga first to 2 years pa lang ata ako noon as a Radtech. Yung mga senior ko kasi yung talagang nag-handle doon. And syempre, may endorsement kasi tayo na tinatawag. So, nung time na yon, na-endorse sa akin yung patient na yon. Ongoing pa siya sa operating area. Actually, yung fracture niya, from proximal femur hanggang baba, hanggang ankle. So, talagang as in, ang tawag dito, grabe yung fracture niya. As in, parang sa tingin ko, ilang operation yung ginawa doon. And praise God naman at nabuhay naman yung patient. And nakita ko yun na isa sa mga may hirap. Kasi nasa maliit na room lang kami. Kasagsagan pa yun ng COVID ang pagkakatanda ko. So kailangan kapag ka-isolated kasi, kapag sa OR, maliit lang yung room. So negative pressure siya. So, sobrang init. Tapos talaga naka-PPE kayo. And then, syempre tayo, yung machine natin, hindi lang basta-basta, di ba? So, malaki yung machine natin, tapos mabigat. So, isa yun sa mga problem. Lalo ako may scoliosis sa likuran. So, mahirap siya pag binubuhat. So, kapag syempre, tulak-tulak, iba't ibang angulo, mahirap siya kasi yung fracture niya, hindi ganun ka-simple. Sobrang hirap niyang gawin, gawa nga ng may mga gusto yung doctor na gantong image, may gustong gantong pwesto and all. So, mahirap siya in a way na kailangan galaw lahat ng katawan mo. Yung paa mo, yung kamay mo, yung utak mo, yung tenga mo, kung paano ka susunod sa doktor. So, ayun, sa mga memorable experience ko. And siguro nakailang handle ako dun sa patient na yun sa OR. Pangatatlo ata yun. Yung patient na yun. Kasi ang daming operation talaga niya. Kasi from knee, from femur, from leg, from ankle. So, iba't ibang operation siya. So, depende pa kung okay yung stat or yung vital sign ng patient to undergo that procedure again. So, yun. Yes, very mahirap talaga pala yung fluoro, ma'am, no? Kasi iba-iba yung
case depende sa patients. Iba-iba rin yung papakisamahan mong doktor. Kasi may mga doctors na mababait, may mga doctors na talagang, alam mo yun, strict. Nasigawan na ba kayo, ma'am? Hindi pa naman. Buti naman. Hindi pa naman Wow, nakasigaw. very good Radtech pala si ma'am. Very good tayo sa mga A student doctors. yan. A+ student si ma'am. So, syempre dapat habang kahit Radtech ka na or license ka na, nag-aaral ka pa rin. Syempre kasi hindi naman lahat is napag-aralan na natin. Lalo na pag may mga new cases kang di alam, no, ma'am? May times na po ba na parang may case kayong hindi alam gawin or procedure? Oo, totoo yan. Actually, nung time na parang siguro mga second handle ko sa OR, syempre, kumbaga, yung pride mo, di ba, na ay dapat Radtech ka, alam mo yung ginagawa mo. Pero at the same time, kailangan sa sarili mo, kailangan mo rin magpaka-humble na hindi naman lahat alam mo. So, syempre, kapag may mga cases, i-check mo muna kung ano ba tong case. Like for example, open reduction internal fixation ng femur. So, pag mga ganong case, alam mong medyo matagal yung kaso na ganon. So, i-check mo muna kung actually, nung time na yun, nag-check ako nun sa internet kung paano yung posisyon nung machine. Kasi nung time na yun, talagang iiwan ka ng senior mo. Hindi ka nila tuturuan in a way na kailangan mong matuto at tumayo sa sarili mo. Which is para sa akin, growth siya. Kasi, syempre, kapag hindi naman tayo nagkamali, hindi tayo matututo. So, nung time na yun, nag-research ako kung paano yung gagawin. And, ayun, ganoon naman din talaga yung ginawa. And syempre, kailangan aralin mo talaga kung ano yung procedure na gagawin mo. Doon may mga cases naman na madali lang naman din talaga siya kahit hindi mo na aralin. Pero as a Radtech, no, para lang din maging aware ka or alam mo kung ano yung ginagawa mo doon sa operating area kasi mahirap na mapahiya, di ba? Ayun. Yes, kasi sa OR marami talagang tao dun, lalo ng daming doktor, may mga nurse, tapos isa ka lang Radtech doon, mag-fluoro on, fluoro off ka doon. So parang mahirap pag hindi mo alam yung gagawin mo. So dapat beforehand pa nun, ma'am, dapat aaralin mo na mismo yung case aralin ni mo siya. patient. Tsaka partner, feeling ko yung experiences ni ma'am, yun yung magandang sagot sa mga nagsasabing yung Radtech pindot-pindot lang. Kasi grabe yung knowledge na nag-gather ni ma'am throughout those experiences. 4 years ba naman sa Makati Med? Hindi naman pwede like pipindot ka lang tapos di mo pag-iisipan ano yung pipindot Oo, mo. tama. And number 1 din is yung safety. Di ba yung protocol natin? So may tinatawag niya tayong ALARA principle, no? As low as reasonably achievable. So as a Radtech, we need to adhere the protective measures also. Kasi syempre, radiation yan, no? Hindi naman sasabihin nila na, okay lang yun, radiation lang naman yan, hindi siya, ganun. So, accumulative po ang radiation, no, sa lahat po ng nanonood. So, kaya kapag tayo, lalo mga Radtech, tayo yung prone talaga sa exposure, kailangan alam natin kung paano mami-minimize yung exposure natin. And also, syempre, yung mga patient natin, yun naman yung mahalaga na nandun pa rin yung principle natin kung paano natin mami-minimize yung exposure natin. Pero, we are still producing high-quality images. So, di ba, natutunan nyo naman yan sa subject nyo? So, very important talaga yung role ng mga Radtech sa healthcare. Kaya nga tinawag tayong Eye of the Medicine. So, marami ka mo natutunan, Faye. Sobrang dami. Parang gusto ko na magtrabaho. Mag-take ka na kayo ng boards ngayong December, no? Mag-a-apply na ako sa Makati Med. Pwede Sa Makati yun, di ba? Oo, sa Makati nga yun. So, thank you po, ma'am. Actually, ang dami ko pong natutunan sa inyo. Kasi, though nag-intern na ako, may mga hindi pa rin talaga ako na-experience. Katulad po ng OR sa inyo. Yes, yun yung parang pangarap ko nung nag-intern ako. Gusto ko makapasok Makapag-OR, no? Oo. Parang pares tayo hindi nakapag-OR Hindi tayo sa nakapag-OR. Parang lahat gusto makapag-OR kasi Yes may mga po. picture taking. Charot. Hindi, kasi maganda talaga yung ambience sa OR. Kasi parang feeling mo doctor ka din, ganito, ganyan. And syempre, may intercollaboration ka sa mga nurses, sa mga resident doctors, and lalo sa mga consultants. Yun naman yung mahalaga dun na we need to have a collaborative function din sa mga team natin dun sa operating room. Yes. So, thank you po, ma'am, for that very insightful and ang dami kong natutunan talaga. So, sana ang mga viewers din natin maraming natutunan about the roles of radiologic technologies. Pero,
Hindi pa dyan nagtatapos, ma'am. Meron pa. Nauna na kasi kami, ma'am. Opo. Nag-gather na namin tong questions na to sa viewers. Sagot na rin ako dito. hindi naman tayo ready, no? Hindi ba? tayo ready. Nag-gather na namin, ma'am, yung questions ng viewers, ng ating listeners. Yes. Feeling ko kasi tatanong nila to eh. Hindi pa nila tinatanong, alam na natin. Di Oo, ba? tama kasi tayo, ma'am, babae tayo. Yes. Mga hinala agad. Ano ba yung first tanong? Ang dami mong ebas eh. anong first tanong ng viewers Mabibibi natin? tayo dito. Oo, ebik tayo. So, ang first question namin, ma'am, how has the role of radiologic technologies evolved in the past few years? Yan. May sagot na ako dyan. Ay, may Hindi, sagot joke, na nag-research ba? na ako. Nag-research na ako. Hindi, actually. Yes. Actually, the role of RadTech has evolved significantly. Siyempre, di ba, as years goes by, there's a new advancements in technology. And one of those are, number one, di ba, meron akong sagot dito. Number one is technological advancement. So, kailangan natin mag-adapt sa new technology. Like for example, sa CT scan and sa MRI. So maraming klaseng tawag dito, speed level na nangyayari. So kailangan na sa RadTech, alam din natin kung paano mag-adapt dun sa equipment na yon. Hindi pwedeng, ay okay na tong gantong slice, okay na yung gantong reconstruction and all. Pero kasi kapag ka nag-elevate yung mga equipment natin, may mga trainings kasi talaga. So, number 2, based sa aking notes, expanded responsibility. So, sa responsibility or responsible RadTech, so kailangan pasok din doon yung image quality assessment. So, number 1 responsibility natin yan. Kasi nga, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan natin mag-produce ng high quality image, not just that, and also, we need to have a patient-centered care for our patients. And number 3, we have specialization. So, ito yung mga specializations natin, no? Mga CT scan, ultrasound, MRI. Actually, once na gumraduate kayo and maging RadTech na rin kayo, maganda na mag-explore kayo sa iba't ibang modalities. Kasi yun talaga yung hanap sa ibang bansa. Oh, ibang bansa. Hindi, actually, maganda kasi talaga na nasasanay tayo sa iba't ibang modality. Para kapag kinuha tayo or like may opportunity in academe, pwede tayo at kayang-kaya nating gawin siya. So next, we have patient interaction. So sa patient interaction, isa siya sa mga important role kasi sino ba yung mga lagi nating ka-interact, di ba, mga pasyente? So kaya nga tayo merong subject na patient care, doon tinuturo kung paano ba yung tamang communication sa kanila, kung paano yung rapport na kailangan nating gawin, at also kung paano yung i-discuss nating instruction sa kanila. Hindi pwedeng nonchalant ka lang na, ma'am, x-ray na tayo, good morning. Parang alam mo yun, wala ka man lang energy kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Kasi mahirap naman na ang maging experience ng mga patient natin is, yung RadTech, para namang hindi naman seryoso sa ginagawa. Ito seryoso naman, pero wala man lang interaction na maayos. Di ba mahirap naman pag ganun yung magiging impression sa atin na sa RadTech. Kaya nga, pansin ko sa mga RadTech, mga lively eh. No, masayahin yung mga RadTech. So sana, until sa field natin, ma-apply natin siya. Kasi alam ko rin yung toxic ng work natin, pero as much as possible, hindi pa rin mawala yung patient-centered natin. So next we have ito, interprofessional collaboration. So dito naman papasok yung mga doctors, yung mga resident doctors natin sa radiology department, yung mga nurses natin, mga radio nurses na katuwang natin, lalo kapag sa mga special procedures, lalo na sa preparation ng mga contrast, minsan sa hysterosalpingography. So sila po yung nagpi-prepare nun, and then we are also part of it kasi tayo yung magpe-prepare ng room, tayo yung kukuha ng image, tutulungan natin yung mga resident doctor natin sa radio kung paanong gagawin nila. So, nandun tayo, nakaantabay lang tayo. So, mahalaga siya for us na magkaroon din tayo ng communication sa kanila. Kasi syempre, mahirap naman kapag may tanong tayo tapos nahihirapan tayong lumapit sa mga doctors natin. So, isa lang din sa advice ko sa inyo, sa mga students ko din na nahawakan, na kapag in doubt kayo sa mga images, like for example, na nakuhaan ninyo,
huwag kayong mahiyang magtanong sa mga doktor. Kasi kasama natin sila para ma-diagnose natin ng maayos yung patient. Huwag natin papairalin yung pride na, hindi, okay na to, babasahan naman to ni Doc eh. Okay naman yung kuha ko. Pero kung in doubt talaga kayo, nandyan yung mga colleagues nyo, yung mga seniors ninyo na talagang gagabay sa inyo sa pagkuha ng x-ray. For us also, para ma-minimize yung radiation exposure. Kasi syempre, di ba, kapag pangit yung image, repeat exposure siya, and then added exposure na naman siya sa patients natin. So, yun yung iniiwasan natin. So, ano pa ba? Last, ito, important din siya is about the telemedicine. Actually, hindi naman natin pwedeng dalhin, di ba? Siyempre, yung x-ray equipment sa bahay or saan man. Pero, siguro isa dito is yung about interpreting the images through webinar, through Zoom, or kung anumang klaseng platform. Like for example, sa mga Viber, at least kahit doon, hindi na pupunta yung mga patient sa hospital. If ever man na hirap na yung patient natin pumunta doon, at least doon, ma-diagnose through those platform. So, to sum up, siguro yun yung mga technological advancement na pwede kong, or na-share ko sa inyo throughout the years in medical field in radiology. Grabe, partner, ang daming advancement na nangyari. Ang daming Hindi prepared na-ready si ni ma'am. Hindi siya prepared. Hindi Di halata, prepared. no? Mga 7 ata yung nabanggit niyang roles natin. Parang 10. Madami pa yun. Madami Madami pa pa. siya, actually. Sinummarize Hinighlight ko pa lang yun ni siya. ma'am. Oo. So, isa po sa nabanggit niyo, ma'am, is yung patient care. So, mahalaga yung meron tayong patient-centered care kasi sila yung lagi natin ka-interact. So, for our next question, pwede ka po bang mag-share ng memorable moment nyo na parang naka-handle ka ng siguro difficult to handle na patient, and paano nyo siya nabigyan ng patient care? Biglang nag-pop out sa akin yung isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan. Actually, iniisip ko siya kanina nung narinig ko na ano nga ba yung isa sa mga memorable experience ko before. So, buti nag-pop out siya. Thank you, Lord, na share ko sa inyo. Yes. Actually, kasama ko dito yung senior ko. So, proby pa ako nung time na yon. So, syempre, tayo mga radtech, syempre, magalang tayo, di ba? So, may mga patient pala na ayaw tawagin na patient. Kumbaga parang they wanted to address them as Mr. or Miss or whatsoever, kung ano mang gusto nila. So, nung time na yon, syempre, ako naman sumusunod sa senior ko. So, tawagin ko na yung patient na yon. So, sumigaw ako or dun sa waiting area, patient, ganito. So, tinitigan niya lang ako. Nagbabasa kasi siya ng dyaryo. So, umulit ako, patient, ganyan. So, ngayon, parang medyo agitated. Matanda na rin kasi siya. And then, nakatingin siya sa akin. So, parang ako, patay mali siya lang ako. Siyempre, ano ba yung number 1 role natin na sa RATTEC? To give proper patient care, di ba? So, nung time na yon hindi ko inisip kung ano yung mararamdaman ko. Kumbaga, siyempre, nangarag ako, pinapagalitan ka eh. Ikaw ba naman, anong first reaction mo, di ba? Siyempre, baka mamaya, sir, ayoko na, ikaw na mag-x-ray dito. Yun yung magiging response. So, nung time na yon dire-diretso lang ako, saktuhan lang, and then sinabi ko sa kanila, okay sir, ito po yung receipt ninyo, itong oras po yung makukuha ninyo yung resulta, at ito yung oras. Tinitignan niya lang talaga ako, parang ginajudge niya kung paano niya akong gawin. So, nung time na yun, sabi niya sa akin, next time ayoko ng ganito, di mo ba ako kilala? Ganon. May mga ganon siyang sinabi. Tapos naka-shirt kasi siya, di ko na lang sasabihin kung anong organization yon. Pero medyo mataas din kasi siya. So parang ako, umuoo lang ako sa kanya. And then, sinasabi ko lang na, okay sir, sorry po, for next time, I'll be good and I'll be better din po kung paano po mag-respond sa mga patient. Oo, ganyan, dapat ganyan. So parang, okay, sige, thank you. Gumano na lang siya. So parang, dun pa lang na parang, sabi ko sa senior ko, sir, narinig nyo naman. Tapos nainis din yung senior ko nung time na yun. Tapos kinomend ako ng senior ko na, buti na lang na-handle mo na maayos. Gumanon siya. And actually, lalabasin na sana kita kanina. Pero nung the way ka kasi mag-respond dun sa patient, sabi ko, alam, kaya to ni Jeremiah. Tawag kasi sa akin before ng Jeremiah. So, kaya ni Jeremiah. So, hindi ko na nilabas. So, nung time na yon parang na-build yung confidence ko na kailangan talaga alam mo kung paano magre-respond sa mga patients mo. Kasi hindi lahat pare-pareho.
So feeling ko marami pang example si ma'am, no? Kasi 4 years ba naman as a RATEC? Mga So, experiences niya, partner. yes. Siyempre, madadagdagan pa yan. Di pa naman lahat is na-experience ni ma'am. So, pero yung the way you handle the patient, ma'am, parang true to the words talaga kayo. So, sa tinuro nyo po sa amin, no, nung patient care last year, talagang ina-apply nyo talaga siya in your professions as a Yes. RADTEC. So, hindi lang talaga pwedeng salita lang tayo, Oo. dapat may care ka sa patient, dapat ganito ka magsalita. May So, empathy ka talaga sa patient. Yes. She's dapat very demure. She's very mindful. Very Yes. So, we love that for you, ma'am. Congratulations, ma'am. So, ayun na nga, ma'am, thank you so much po for accepting our invite to the very first episode of Rad Talks. We are happy na ikaw po ang aming first speaker and maraming salamat po. Super dami ko natutunan. Thank you so Yes, much we are also. honored. I am first honored. Second honored. Third And yung honored. viewers po namin ang Latin honored. Yes! Anyways, thank you so much po, ma'am. And I hope hindi lang ito yung last time na Ay, hindi last time na to. Hindi pwede. Charot. Hindi, Susugod syempre, sa Makati Med. abangan natin kung lalabas pa ulit sa mga next episode si Ma'am Jeremy. So we had fun talking to you, Ma'am. Especially yung roles natin as a RADTEC. Very important na mapag-usapan siya nowadays para mas makilala tayo ng ibang tao. So, Sa healthcare din. Yes. Thank you so much po, Thank you Ma'am. so much. Thank you, Ma'am Jerry. And of course, thank you to our dear viewers for tuning in to the very first episode of Rad Talks, bridging knowledge, skills, and future opportunities. Ayan, so let us show support to our podcast by giving us reactions, comments, and shares. And syempre, if hindi ka pa nakafollow sa aming page, ang inaantay mo, pindutin mo na yan. UMAC, Institute of Imaging Health Sciences Student Council, para naman lagi kang updated sa new episodes ng aming bagong podcast. And once again, we are your hosts. I am Faye. And I'm Ranyasa. And this is Rad Talks. Raw and exposed. Walang filter, Just rad realness. Bye!